po ang mga sangkap. Itong liquid ingredients kasamang butter. Iinitin niyo po yung liquid ingredients hanggang 120 to 140 degrees bago nyo ibubuhos unti-unti sa mga dry ingredients. Hindi ko po pinilisan tong video na to, talaga pong ganyang kabagal. Yung beater nyo, huwag nyo masyadong bibilisan para hindi matilamsik. Hanggang low medium lang. After 1 minute, titigilan nyo na to para ma-scrape ninyo yung ilalim ng bowl. Tapos ibibit nyo ulit siya. Mag-umpisa kayo sa bagal bago nyo bibilisan. Pero hanggang low medium lang yun. Ngayon, aalisin nyo yung paddle para mapalitan ninyo. Sisimulan nyo nang gamitin yung dough hook. Lalagay kayo ng konting harina. Tapos yung itlog. Ibibit nyo uli siya. Mabagal lang muna para hindi matilamsik. Pagka medyo lumalapot na, pwede nyo na unti-unting bilisan yung mixer nyo. Kahit ilagay nyo pa sa high ang setting. Tapos, after about 1 minute, mag-i-scrape kayo uli gamit ng spatula. Kikita mo naman, meron pang harina sa ilalim. So, haluin nyo mabuti. Tapos, i-beat nyo uli. 1 minute again. Hanggang sa high setting. Tapos, after 1 minute, lalagay nyo na sa stir yung speed niya. Tapos, dadagdag nyo na natitirang harina. Pwede nyo namang kamayin to. Kaya lang masyadong malagkit, madikit sa kamay. Tsaka pagka dough na siya, na parang ganito, habang tumitigas siya, parang clay, mas mahirap imasa. So, nakakapagod. So, itutuloy nyo lang to sa stir setting hanggang yung harina sa gilid ng bowl mawawala na. Alalahanin nyo, ito ay normal speed ng video. Hindi ko to binilisan. Yan, nabubuo na yung dough. Yan na yung stiff dough na tinatawag natin. Tanggalin nyo na siya dyan. At ililipat nyo sa countertop nyo na may harina kasi masyado madikit. Iwisikan nyo ngayon ng harina. Itong parte ng video na to, binilisan ko para hindi ko puputulin yung haba ng pagmasa ko sa kanya. Minasa ko yan mga 4 hanggang 5 minuto. Yung bang satisfied na ako na buo siya, tsaka smooth, hindi bukol-bukol. Although
Mamaya kasi habang nauubos yung harina, palagkit ng palagkit. Natural yun sa buttermilk bread na malagkit siya. So, kahit medyo malagkit ng ganyan, huwag ka matitempt na masyado mong dadamihan yung idadagdag mong flour. Tapos yan, takpan mo siya ng plastic na merong shortening. Mag-rest siya ng 10 minutes. Ngayon, isi-shape mo na siya into a loaf. So, ilagay mo uli siya sa may harina. Bisikan mo uli ng harina yan pagka isi-shape mo na kasi malagkit. Papatpatin mo ng gusto para mabawasan yung hangin. Kinakapa ko lang kung paano ko siya isi-shape para maging rectangle. Okay. So, ito ang napagdesisyonan ko na posisyon para gawin ko siyang loaf. Ang laki niya eh. Kung tutusin, pwede sana itong dalawang maliit. In any case, malaki naman yung pan ko. 9x13 9x5 ang loaf pan ko na yan. Nag-slash ako para lang may arte. Pero optional yan. Tapos, hayaan mo siyang mag-rest. Siyempre, tatakpan mo ng may grasa na cling wrap. Kasi sinabi kong grasa, shortening yun. Ito na ngayon yung nagdoble. At i-bake mo na yan ng 375 degrees for 30 to 35 minutes. Tapos, i-rest ng 5 minutes bago mo hihiwain. Ayan yung natira namin pagkatapos ng dinner. Ginawa kong breakfast the next morning.